Nakaraan pala. So the next part is the protein energy malnutrition or the PEM. So if we say PEM, nurses and midwives, there are two types of your protein energy malnutrition. Three types nga yan eh. Pero yung sa mga common lang na nililecture, dalawa lang sinasabi nila. So we have your kwashiorkor and your marasmus. At meron din tayong tinatawag na marasmic kwashiorkor, yung mixed type of your PEM or the protein energy malnutrition. So if we say kwashiorkor is a protein malnutrition predominant. Ibig sabihin po niyan, enough pa naman or sufficient pa naman yung carbohydrate intake ng bata, kulang lang talaga siya sa protina. So the problem here is your protein deficiency. Okay, protein deficiency kasi sufficient pa yung carbohydrates or caloric intake ng bata. So sa marasmus naman, marasmus is the total calorie deficiency. Ibig sabihin yan, not only carbohydrates ang kulang sa bata, pati na po yung ating intake of fat. Okay? Intake of fat. So kulang po siya sa carbohydrate, kulang din po siya sa fat, and kulang-kulang din siya sa ating protein. So marasmus, it lacks of calorie. Yan. Saan ba nanggagaling yung calories na yan? Ang calories na yan, nanggagaling yan sa mga pagkain natin, primarily carbohydrates. Yan. Carbohydrates and fats kasi yan yung may pinakamataas na calorie. Di ba? So pag sinabi nating 1 gram of your fat is 9 kilocalories na po yun. So 1 gram of your protein is 4 kilocalories lang kung hindi nagkakamali. So medyo mababa lang compared sa ating mga ibang mga pagkain. Again, so kwashiorkor, protein deficiency is the primary problem. So kung kukunin natin yung function ng protein sa katawan ng tao, always remember that protein maintains your oncotic pressure or the osmotic pressure in your blood. Ano bang oncotic or osmotic pressure of your blood? It is the pulling force of your blood to prevent edema in your cells. Tandaan niyo yan. So pag kulang ka sa protein, mamamanas yung katawan mo. Kasi kapag kulang ka sa protein, easily na lang na makakapasok yung intravascular fluid papunta sa body cells mo. Leading to what? Leading to edema. Okay? So huwag niyong kakalimutan. Marasmus naman, syempre kapag kulang ka sa calorie, ano ang itsura ng bata? Kulang sa carbohydrates, kulang sa fats. So butot balat yung bata dito. So pag sinabi nating kwashiorkor, common po ito sa mga 3 to 5 years old. Ulitin ko, 3 to 5 years old. So 3 to 5 years old ang mga batang apektado sa ating kwashiorkor, or other books will say from the weaning time up to 5 years old. Mula nung sila ay na-wean or nalutas sa pagsuso or breastfeeding, hanggang 5 years old, common daw yung kwashiorkor. Pag sinabi naman nating marasmus is more common to infants or 1 to 3 years old. Yan. So marasmus is common to 1 to 3 years old while your kwashiorkor is common among 3 to 5 years old. Again, anong problem kapag ito'y kwashiorkor? Protein malnutrition. Pag ito'y marasmus naman, calorie deficiency in a form of what? Carbohydrates and fats. Okay, carbohydrates and fats. That is your kwashiorkor and your marasmus. So pag sinabi mo namang marasmic kwashiorkor, there is a marked protein deficiency and a marked calorie insufficiency. This is the most severe form of malnutrition kasi halo. Hindi na lang protein ang kulang, pati na rin carbohydrate intake ng bata. So it is a mixed type of your PM and it is known as the marasmic kwashiorkor. Okay? So again, pero ang tinuturo lang lagi kadalasan ay dalawa. We have your kwashiorkor and your marasmus. O nakuha po ba ang ating kwashiorkor tsaka marasmus? Kwashiorkor kulang sa protina. Ano ba ang trabaho ng protein sa katawan ng tao? Protein will maintain your oncotic or pulling force of your blood. Preventing what? Preventing your edema. Pero pag kulang ka sa protein, your body may be edematous. Okay? Your body cells will swell. Bakit magsiswell ang cell mo?
kasi makakapasok yung tubig papunta sa body cells. Kaya nga, pag sinabi mong kwashiorkor, isipin mo na lamang yung minamanas na bata. At pag sinabi nating marasmos, isipin mo na lamang yung butot balat na bata. Baka mamaya iba yung masabi ko. Yan, butot balat na bata. Okay? So, yung sinasabi natin na just bones and skin, marasmos po yun. Pero pag sinabi mong bones, water, and skin, that is your kwashiorkor. Okay? So, huwag niyong kakalimutan yan. Nagets po ba? Are you with me? Or tulog na kayo? Yan. Pakiulit. Kwashiorkor, 3 to 5 years old, protein deficiency. Marasmos, 1 to 3 years old, calorie deficiency. Pag sinabi mong calories, it is from your carbohydrate intake and fat intake po yun. Kulang yun. Kulang sa bata yun. Okay? So, butot balat, marasmos. Minamanas, kwashiorkor. Wala na pong marinig. Bakit walang marinig? Pa-check po ng audio mo, ma'am. Yan, okay. So, ayan. Protein energy malnutrition, the marasmos and the kwashiorkor. 3 to 5 years old, kwashiorkor, then 1 to 3 years old, marasmos. So what are the nutritional indicators in the Philippines? So take note, nurses and midwives, lumalabas po ito sa board exam. Tinatanong po kung paano natin minomonitor ang mga bata in terms of their nutritional status. Okay? So we are using your weight on their height. Yan, weight on their height po So tama. Weight for their age pala, sorry. Yan, weight and height po ang ginagamit nila for their age. Yan. So, nutritional indicators, the gold standard here is the arm circumference or yung tatawag natin na mid-upper arm circumference or otherwise known as the MUAC. Yan. MUAC or the mid-upper arm circumference. Ito po yung minemeasure natin kapag tayo po ay nagbabahay-bahay at tayo nag-operation timbang. Kinukuha po natin yung kanilang MUAC para malaman natin yung degree of malnutrition ng mga bata. MUAC, mamaya malalaman natin kung ano mga measurement dyan. So ito yung mga ginagamit natin na criteria for your malnutrition. If the child has a low height for age po, ibig sabihin yan, stunting yung bata. Stunted or bansot. Maliit siya para sa kanyang edad, that is stunting. Stunting sa Tagalog, bansot. Yan. Bansot or hindi lumalaki. Pag sinabi naman nating low weight for age, masyadong magaan yung timbang niya para sa kanyang edad sa ating growth curve chart, that is the term underweight. I think lumabas ito last May board exam sa mga nurses. Tinanong kung paano malalaman kung underweight yung bata. Okay? Answer is weight for age. Huwag yung kakalimutan yan. Okay? So, to determine if the child is underweight, you must measure his or her weight for his or her age. Weight for age kapag ito ay underweight. Okay? Para naman sa ating wasted or yung butot balat, payatot. Yan. Pag sinabi mong wasted, payatot siya or butot balat na yung bata. So, para malaman natin, we are using your weight for height. Pag weight for height, you are measuring wasting appearance or wasting condition. Wasted child or butot balat, payatot po siya. Okay? So, yun. Again, for stunted growth, anong ginagamit? Height for age. For underweight, weight for age. For your wasted appearance or wasted children, we are using your weight for height. So yun po yun, lumalabas po ito sa board exam. But the gold standard is your MUAC, the mid-upper arm circumference. O pag wala po sa inyong handouts, pakikopya na lang kasi tulad ng sabi ko, pag nilagay ko lahat sa handouts ninyo, baka hindi na kayo pumasok. Nagbasa na lang kayo ng handouts. Iba pa rin kapag nile-lecture. Tandaan niyo yan.
Iba pa rin kapag may nag-explain kasi. Okay? So yun. So malinaw po? Okay. Again, anong ginagamit natin kapag gusto mong malaman kung stunted yung bata? Height for age. Height for age. How about gusto mong malaman kung undernourished or underweight yung bata? Weight for age. And I think yan yung lumabas last May board exam. Then, pag gusto mong malaman kung wasted yung bata, you must measure the height for its weight. Yan, height for its weight. So yun yung tatandaan natin. So lumalabas po ito sa board exam. So the gold standard is the MUAC or the mid-upper arm circumference. Mini-measure po natin yan with your tape. So take note that the classic indicator used by the experts to diagnose marasmus is weight for height. Kung gusto mong malaman kung marasmic yung bata, use your weight for height. Kasi nga, pag sinabi mo marasmus, wasted yung bata. Marasmus, the child here is wasted. That is the hallmark sign of marasmus. Again, ano sa Tagalog ang wasted ulit, nurses and midwives? Pag sinabi mong wasted, butot balat, payatot po siya. Yan. Wasted means meron siyang mga baggy pants appearance or butot balat na talaga siya. Just skin and bones pag ganon. So, aside sa weight for height, we are also using your Z-score. Ang Z-score ng batang marasmic is less than 3, less than -3. And this was the best indicator for mortality, the Z-score of your child. Huwag niyong kakalimutan. So, less than -3, that is your Z-score of your marasmus. And that is the best indicator of mortality. So, pwedeng mamatay yung bata kapag hindi po na-correct yung kanyang malnutrition status. Again, ulitin ko. So, the classic indicator used by expert to diagnose marasmus is the weight for height or the WFH and the Z-score of less than -3. And your Z-score is considered as the best indicator of mortality. That is your Z-score. Again, pag sinabing marasmus, anong unang papasok sa isip? Wasted. Ano yung ibig sabihin ng wasted? Butot balat. Okay, so there is the term, wasted. So pag sinabi nating MUAC indicators, we have your measurement here. If the MUAC or the mid-upper arm circumference is less than 11 centimeter or 110 millimeters, the color is red. Yan, the color of the tape is red kasi masyadong payatot yung bata. Pag red, alam niyo naman yan, napaka-severe ng kanyang condition basta pula. So pag red, severe ang condition kasi severe acute malnutrition. Okay? So if the child MUAC measurement goes into a red tape, pag nasa red tape na po yan, ibig sabihin yan, less than 11 centimeter ang kanyang mid-upper arm. Yung taba ng kanyang bisig, tama ba ako? Bisig ba tawag dito? Oo, yan. Yung taba ng kanyang mid-upper arm ay nasa less than 11 cm lang. At kapag ito'y mineasure mo sa tape, nasa pulang tape po ito. Yan, nasa pula. Red tape. Nasa red tape po yan. So pag nasa red tape, red means warning na yan. Ibig sabihin yan is severe na yung condition niya. So kapag nasa red tape po yung kanyang measurement, you must refer the child immediately for treatment. Okay? For treatment na po ito, bibigyan natin po siya ng ating mga RUTF or yung tinatawag natin na ready use therapeutic food. Readily used therapeutic foods. Yung mga F75, yung binibigay natin sa mga batang malnourished. Yan. Again, pag red color, normal pa ba or abnormal? Abnormal. Basta red, abnormal yan. Severe na yung condition, basta red. Tatandaan niyo yan. So anong gagawin kapag nasa severe acute malnutrition yung ating bata? So you must refer the child for immediate treatment. Huwag niyong kakalimutan yan. But if the measurement is within the orange tape po, sa orange tape po siya nakita. Pag nasa orange tape po ito, so ibig sabihin po nito nasa between 11 cm and 12.5 cm yan or 110 mm to 125 mm. So yun.
So ang orange color naman, it indicates your moderate acute malnutrition. Okay, ulitin ko. It indicates moderate acute malnutrition. Yan. So it indicates your moderate acute malnutrition kapag nasa orange color po siya. Next, kapag ang kanyang measurement naman is nasa color yellow, medyo normal na yan. Pag mga yellow, medyo, kumbaga sa ating tagging yan is medyo okay-okay pa ng konti. So pag yellow, there is a risk for acute malnutrition lang. At risk pa lang yung bata sa malnutrition. Okay? So ang measurement ng yellow is nasa 12.5 to 13.5 centimeter. So pag nasa yellow po yung measurement natin, ang gagawin lang natin sa bata is for growth promotion and monitoring. Monitoring lang tayo. Yan, for monitoring lang tayo. So itong ating orange pala, nakalimutan ko, feeding program po ito. Yan. Feeding therapy or feeding program. Kapag ito ay nasa orange, mag-undergo po siya sa feeding program. Pag nasa orange. Next, if the color of the tape is within the green part of your tape, that is normal. Kasi pag sinabi mong green, normal po yan. So there is a MUAC or mid-upper arm circumference measuring 13.5 cm or more. And it indicates a well-nourished child. Again, pag green, more than 13.5. Ibig sabihin po niyan, well-nourished yung bata. Pag yellow, nasa 12.5 to 13.5, nasa pagitan. Kumbaga, nasa borderline siya sa ating malnutrition. Kasi 12.5 eh. So 12.5. Pero kapag ang nakuha mo naman ay 11 cm or below 11 cm or less, okay, less than 11 cm, like 10 cm, 9 cm, so yun yung mga severe acute malnourished child. And if the child is severely acute malnourished, then the child should be treated immediately. Tandaan niyo yan. Again, red, severe, orange, moderate, yellow is at risk po yun, then green is well-nourished. Malinaw po? So, ganun na lang. Red is severe malnourished. Treatment na yon kapag severe malnourished. Orange is moderate malnourished. Yellow is at risk for malnutrition. And green is well-nourished. Less than 11, 12.5 to 13.5. Then, ulitin ko. Less than 11, that is your red. 11 to 12.5, that is your orange. 12.5 to 13.5 is your yellow. And more than 13.5 is your green. So yun. So wag niyong kakalimutan. Again, sinong i-feeding therapy natin? Yung nasa orange. Sinong iti-treat natin immediately? Si red. Yan, si red po yan. RUTF, that is your ready use or readily used therapeutic food like your F75. Yan, F75. Audio check po tayo kasi kung nakikita niyo po yung aking internet connection, isa lamang yung bar niya. Pa-audio check po tayo kung malinaw po ako. Kasi nabalitaan ko lumalapit na naman ang super typhoon sa norte. So, kailangan ko makabalik sa Maynila by Wednesday or Thursday night para hindi tayo abutan dito ng bagyo. Clear po? Kasi naglalaro yung connection ko sa isa, dalawa. Okay naman, sige. Ulitin ko na lamang ha, red, less than 11 cm and that is severe. Treat immediately. Next, orange, that is 11 cm to 12.5 cm. Moderate malnutrition. For feeding. Okay, for feeding. Next, yellow, between 12.5 to 13.5. At risk for malnutrition. Counseling and monitoring. Ganun lang. Then, sa green naman, normal. More than 13.5 and that is well-nourished child. So, gagawin ko na lang dito para hindi kayo mahirapan. Sa-summarize ko na lang siya.
Ulitin ko ang kulay natin is Roy G. Red, orange, yellow, green. Okay, less than 11 cm. Tapos, ito naman 11 to 12.5 cm. Ito naman 12.5 to 13.5. Ito naman more than 13.5. Yan. So pag red, that is severe. Severe malnutrition. Kapag severe, anong gagawin? Treat immediately. Treatment. Treatment immediately. Pag orange naman, moderate. Moderate. Anong gagawin? Feeding. Yan. Supplementary feeding. Next, sa yellow naman natin, that is risk. At risk lang siya. Anong gagawin? Monitoring and counseling. Follow-up counseling and monitoring. Pag green naman, that is well-nourished. Anong gagawin? Wala. Kasi nga, well-nourished po siya. So, ganyan lang. Kung isa-summarize mo yung ating sinabi kanina, yan yung ating importanteng details. Sa red, less than 11 cm, severe ang kanyang malnutrition, so the child must be treated immediately. Sa orange naman, 11 to 12.5, and that is moderate. Okay, moderate malnutrition. So, anong gagawin sa bata? Supplementary feeding. Next, yellow, 12.5 to 13.5. The child is at risk for malnutrition. So, anong gagawin? Follow-up and monitoring. Then, sa green naman, more than 13.5, the child here is well-nourished. So, mas madali kapag na yan ay ating sinamarize. Yeah, so, yan na lang kopyahin ninyo para mas madali. Yan. Okay, nakakasabay po? So, yan yung kopyahin ninyo para sa ating MUWAC measurement. Red, less than 11, severe malnutrition, then treat the child immediately. Orange, 11 to 12.5 cm, moderate malnourished, then supplementary feeding. Yellow, 12.5 to 13.5, at risk for malnutrition, monitor or counsel. Then green, more than 13.5 centimeter, well-nourished. Well-nourished yung bata. Sir, paano po pag obese? Napag-usapan na po natin yan. Natapos na po tayo sa obesity, nasa part na po tayo ng ating PEM, protein energy malnutrition. Yan. Ang obese naman ang ginagamit po natin dyan is the BMI. Yan, BMI. So if the BMI is more than 30, the classification is obese. Yan. Next, serum albumin. Serum albumin is the best predictor of underlying malnutrition and most widely used laboratory measurement of nutritional status. So, serum albumin or serum protein is a good marker of nutritional status. Huwag niyong kakalimutan yan. So, a good marker of nutritional status is your serum albumin or serum protein. Ayan. Okay, so let's talk about now your marasmus and your kwashiorkor. Baka may magpabalik na naman. So serum albumin is the best predictor or better predictor of underlying malnutrition. So than your body mass index, mas better daw siya kaysa sa BMI kung gusto mong malaman yung kanyang nutritional status. So most widely used laboratory measure of nutritional status, serum albumin, and a good marker of nutritional status, serum albumin. Yan. So marasmus. Marasmus is wasting or withering malnutrition. Yun yung ating palatandaan dyan. Pag sinabi mong wasting or withering, para siyang lantang gulay or para po siyang butot balat. Yan. Butot balat. Just skin and bones na lang siya. Kaya siya tinawag na wasted. Yan, wasted. So marasmus is caused by total caloric deficiency. Common among infants.
Common among infants po ito. Kasi 1 to 3 years old po ang common sa ating marasmus. So the hallmark sign of your marasmus is the generalized muscle wasting or withering. Ulitin ko, generalized muscle wasting or withering. Okay? Nangangayayat po siya. Yun yung ibig sabihin niyan. Nangangayayat yung bata. So if we say marasmus, we have your mnemonics here, calories mnemonics. C, caloric deficiency. It is a deficiency of all nutrients including carbohydrates, fats, and some protein. So caloric deficiency po yan. So that is the marasmus. The child in marasmus is active and irritable. Tandaan niyo yan, active po siya and irritable. Then, marasmus liver is not enlarged. So there is no fatty liver disease. Kasi kailan lang po ba nagkakaroon ng damage ang liver mo? Kapag kulang ka sa protein. Yan. Kapag may problema ka sa protein intake mo, nasisira din yung atay mo. Nasisira din yung atay mo kapag kulang ka sa protein. Tapos kapag may sira ang atay mo, may mga pigmentation sa skin mo. So since sa marasmus wala namang fatty liver disease, yung skin niya walang pigmentation. Tandaan niyo na wala pong skin pigmentation kay marasmus kasi wala naman po siyang fatty liver disease. Ang makikita mo lang kay marasmus ay yung kanyang old man's appearance. Old man's look, chipmunk face or monkey face because of your lanugo. Kumbaga kapag ito na-encounter mo sa mga eating disorders sa psyche, ito ay parang si anorexia nervosa. Yan. Parang anorexia nervosa ang itsura nito. Payatot na may mga lanugo. Tapos pero bata ito bata. Tapos mukha ng matanda yung bata. Old man's look. Old man's look. Chipmunk face or the monkey face. Bakit po siya nagmukhang monkey or chipmunk? Because of your presence of lanugo. Then, syempre, basta malnourished ka, retarded growth ka. Yan, retarded growth. So, commonly affected, infants under 1 year old. Yun. Pero common age niyan, 1 to 3 years old. So, kapag ikaw ay marasmic, matakaw kang kumain. Yan, matakaw kang kumain dito. So, there's an eagerness in eating or voracious appetite. What is voracious appetite? Matakaw kumain. Matakaw kumain ang mga marasmus. And mapapansin mo dito, meron po siyang severe muscle wasting. So again, marasmus. Calories is our mnemonics. Caloric deficiency from all nutrients. Active siya pero irritable. Next, the liver is not enlarged. So no fatty liver, so no skin pigmentations. Letter O, old man's look. Chipmunk face or monkey face because of your hair growth of lanugo. Retarded growth po siya. Severe retardation of growth or growth retardation. Common affected, 1 to 3 years old and under 1 year old. Next, appetite is voracious. Ibig sabihin ng voracious appetite, matakaw. And there is a severe muscle wasting. Sobra or lubhang pangangayayat yung bata. So that is your marasmus. Any question po kay marasmus? So yan. So take note that marasmus may also have a baggy pants appearance. Pag nakita mo may baggy pants appearance na yung marasmic child, refer the child. Why? Kasi that is a sign of severe malnutrition already. Pag meron siyang baggy pants appearance. So the hair of marasmus, there is no hair color changes. Walang pagbabago sa kulay ng buhok niya. Walang pagbabago. Kasi hindi naman affected yung keratin. Unlike sa sa kwashiorkor, nagbabago yung itsura ng buhok ng mga kwashiorkor. Okay? Next, the skin of your marasmus is loose and wrinkled. Kasi nga old man's look eh. So titingnan mo yung balat niya, loose and wrinkled skin. Emaciated look kung tawagin. Emaciated look. Next, meron din siyang weight loss. Parehas po sila ni kwashiorkor at marasmus na nagkakaroon ng weight loss. Next, the child is skin and bones. The ribs are very prominent. And the child may also have diarrhea and dehydration. So that is your marasmus child. Any question kay marasmus? Butot balat?
mukhang matanda. So, may weight loss, skin and bones, no hair color changes, no skin pigmentation, but with baggy pants appearance. Pag may baggy pants appearance, sabi sa ating libro, kailangan mong i-refer yung bata. Okay, kailangan i-refer yung bata kasi nakakamatay din po ang ating malnutrition. Okay? So, huwag kakalimutan yan. Okay. Pa-SS ng isang slide. Saan po? Dito ba? Yan. Or dito. Marasmus. So again, ang titingnan mo lang kay Marasmus is yung kanyang appearance. Anong itsura niya? Old man's appearance. Bakit old man's? Kasi nga wrinkled ang skin, loose ang skin, emaciated ang kanyang itsura. So that is your Marasmus. Yan. Walang fatty liver disease. So pag walang fatty liver disease, kung titingnan mo yung skin niya, makinis, wala po siyang mga pigmentations. Yan, walang pigmentations. Unlike kay kwashiorkor, may mga skin pigmentations po siya. Yeah, so take note, Marasmus may also have a baggy pants appearance. So in any case na may nakita kang baggy pants appearance sa ating Marasmus or laylay ng kanyang buttock folds or yung kanyang gluteal folds, then i-refer mo na siya. Kasi sobrang payat na po nun. Ano pa? Loose wrinkled skin, weight loss, skin and bones na lang siya, butot balat. And dehydration due to your diarrhea. Yun yung nakakamatay. Kapag nagtatae po sila, mabilis po silang ma-dehydrate. Yan. That is your Marasmus. So any question po kay Marasmus? Okay, next. We have your kwashiorkor. Kwashiorkor is also known as the edematous malnutrition. Edematous malnutrition kasi nga kulang siya sa protein. Anong ginagawa ng protein? Pulling force. Yan, pulling force of your blood. Pinupull niya yung water, dinadraw back niya yung tubig para hindi siya pumunta sa body cells. Kasi pag kulang ka sa protein, albumin, kasi pag sinabi mong albumin, that is the protein in your blood. Pag kulang ka sa albumin sa inyong blood vessel, the cell permeability will increase. Yan. Increased cell permeability causes fluid to escape intravascular space going to intracellular spaces. Leading to what? Leading to swelling or edema. Yan. Kaya tinawag natin siyang edematous malnutrition. So the hallmark sign of your kwashiorkor is the edema of your both feet. So yung paa po ang titingnan mo sa batang merong kwashiorkor. Okay? Kung medyo minamanas ang paa nila, that is a form of kwashiorkor. Edema of both feet. Yan, kwashiorkor, edematous malnutrition. So any question po kay kwashiorkor? Yan. So ang kulang po kay kwashiorkor tulad ng sabi natin kanina, protein deficiency. So our mnemonics for your kwashiorkor is proteins. P, pot belly or large swollen protruding belly. Enlarged kasi yung liver nila. So sa protein deficiency, meron tayong fatty liver disease. May fatty liver disease po tayo dito. Next, letter R, the ribs are not prominent. Kasi nga, hindi naman po sila butot balat. Ito yung mga minamanas itsura. Kala mo ang lulusog na bata ang tataba. Gumaganong kayon pala ay manas na po pala nila yon. Okay? Yung parang na Jessica Soho ito eh. Yung I think yung dalawang bata sa isang bulubunduking lugar para may kwashiorkor sila. Tuwang-tuwa yung mga kapitbahay kasi ang lusog daw ng bata. Napanood niyo yon sa Jessica Soho? Yan, tuwang-tuwa sila kasi ang lusog daw ng bata, hindi nila alam, kwashiorkor case na po yun. Okay? Kwashiorkor case na po yun. So the worst is kapag magkaroon yun ng cerebral edema. Okay? At pwede ikamatay niya po yun. O di kaya yung kanyang fatty liver. Pwede ikamatay po ng bata nun. Okay? So it occurs in a child older than 18 months to 2 years old.
Pero sa mga libro, it is 3 to 5 years old. Yan, 3 to 5 years old. Yung pinaka-common affected sa worldwide, 3 to 5 years old. So, in your kwashiorkor, there is a thin muscles kasi nga walang protein. Pag walang protein, walang muscles sa katawan. And small muwak. What is muwak again? Mid-upper arm circumference. So, pwedeng makita mo dito ang less than 11 cm na muwak, yung severe malnourished. Kung kanina kay marasmus ay old man's look, dito naman, moon face. Moon face po siya. Bakit moon face? Because of edema. Okay, swollen face po siya or edematous face. So in kwashiorkor, both in kwashiorkor and marasmus, they are at risk for infection. Huwag niyong kakalimutan yan. They are both at risk for infection. Kung kanina kay marasmus, voracious yung appetite niya. Ibig sabihin ng voracious, matakaw. Eager to eat yung marasmus. Dito naman kay kwashiorkor, there is no appetite. There is an anorexia. There is a lack of appetite, no appetite, or the term is anorexia. Walang ganang kumain yung bata. Then the appearance of the child is sluggish. Sluggish, ano pa? Apathetic, lethargic, and unresponsive. Okay, so parang meron tayo. Ano yung napanood? Okay, Jessica Song. Ayan. Screenshot daw. Screenshot. Alin dyan? Ito ba? Yan. Okay. So, no or lack of appetite. Anorexia. Kung kanina kay marasmus ay meron po tayong voracious appetite or eager to eat, matakaw. Dito kay kwashiorkor naman walang ganang kumain. At yung kanilang level of yung kanilang level of your tawag dito, nakalimutan ko na. Yung kanilang level of consciousness, they are apathetic or lethargic. So sluggish yung galaw nila, mabagal silang kumilos, parang walang enerhiya, mahina ang katawan. Sluggish, apathetic, lethargic, and unresponsive. And makikita mo sa balat nila, there are pigmentations of the skin. Bakit may pigmentation ulit? Because of your fatty liver. Sino ang walang pigmentation sa skin? Si marasmus. Kasi walang fatty liver. Yan, tandaan niyo yan. Walang fatty liver disease. Si kwashiorkor may fatty liver disease. O, nakakasabay? Ayan. So again, kwashiorkor is common to 3 to 5 years old. Marasmus is 1 to 3 years old. Kwashiorkor is 3 to 5 years old. So take note that kwashiorkor may also have a flag sign. Flag sign or dry and sparse discolored. Sparse hair, dry sparse hair, that is a protein malnutrition. Huwag niyo kakalimutan ha. Pag ang buhok mo ay parang buhok ng mais, alam niyo yun, buhok ng mais, yung parang puti-puti. So that is a sign of protein deficiency. Dry sparse discolored hair. Then meron din tayo ditong growth retardation. Ano pa? Anemia. And skin lesions. Madali pong masugat ang kanilang balat because of your swelling. Meron din tayo ditong hyperkeratosis, dermatosis, and your dyspigmentation. May mga hyperkeratosis tayo, may mga skin pigments na makikita. Yan. So we have your kwashiorkor. This is your marasmus child. And this is your kwashiorkor. This is the marasmus child and this is your kwashiorkor child. Bakit marasmus to? Thin body. Bakit kwashiorkor po ito? Edematous body. Yan. So that is the difference between your marasmus and your kwashiorkor. Kulang siya sa calories. Kulang siya sa protein. So kwashiorkor and your marasmus. Si payat, marasmus, si taba, kwashiorkor. Because of edema. Edematous po yan. Hindi po yan healthy. Edematous po yan. Okay? Edematous. Yan, kopya.
Again, pag tinanong ka, what are, among which of the following is a sign of protein malnutrition, piliin mo yung ating dry, sparse hair. Yeah. Dry and sparse hair. I think lumabas na po yun lagi sa board exam. Lumabas yun sa board exam. Dry, sparse hair is a sign of your protein malnutrition. Huwag niyong kakalimutan. Ayan. So, anong skin daw ng ating kwashiorkor? May pigments? Wala. Meron. May hyperpigmentation kapag ito ay kwashiorkor. So, any question with your kwashiorkor? Any question with your kwashiorkor and your marasmus? Choppy po. Choppy daw. Choppy? Okay. May time na robotic. O, kasi may papalapit daw na bagyo sa norte, super typhoon. Magbibigay ako. Pero yung nilecture ko kaninang hapon, nandun po yung handouts ninyo na luma. Naisingit po doon. Di ko alam kung bakit nawala ito eh. I think meron din dapat kasi ito eh. Pa-screenshot yung kwashiorkor. Sige po. Dyan sa part ng north, umuulan na dyan. Sa Cagayan, Isabela, naulan na dyan. Iyan. That is under your kwashiorkor. Yan. Kwashiorkor is an edematous malnutrition caused by protein deficiency. Hallmark sign, edema of your both feet. Yan, edema of your both feet. The mnemonics for your kwashiorkor is the proteins mnemonics. Pot belly are swollen or ito yung tinatawag natin na ascites. Yan, may ascites po siya kasi meron siyang enlarged liver. Ribs are not prominent. Then it occurs in children older than 18 months to 2 years old or sa buhok 3 to 5 years old. So yung muscles nila, wala ka makikitang muscles, payat na payat yung muwak nila kasi nga kulang sila sa protein. Ano ba yung protein sa diet? 'Di ba ang protein is for your muscle building? Yan, muscle building food kaya ang protein. So yun. Muscle building food ang protein. Yan, huwag niyong kakalimutan yan. So pag kulang ka sa protein, wala kang muscle. So expect mo ng kanyang mid-upper arm circumference na sa red tape. Yan. Bakit red tape? Kasi severe malnourished po siya. Then kung titingnan mo na with a moon face look, ano moon face? Bilugan yung kanyang mukha kasi edematous siya. And since that is a form of malnutrition, both of them, marasmus and kwashiorkor, are at risk for infection. Pares po sila. Basta malnourished ka, at risk ka sa infection, syempre. Next, in terms of level of consciousness naman, the child here is sluggish, apathetic, lethargic, and unresponsive. So in terms of appetite, anorexic yung bata. Anong anorexic sa ating kwashiorkor? Lack of appetite. Lack of appetite. So that is your kwashiorkor. So any question po? Ayan. None so far. Ayan. Very good. So pa-screenshot. Kwashiorkor may also have a dry, sparse, discolored hair or tatawag natin na flag sign appearance. Then meron din po tayo ditong growth retardation, anemia, and skin lesions. Yung skin lesions pwedeng hyperkeratosis, dermatosis, or mga dyspigmentations. Nangingitim-ngitim yung part ng kanyang balat. May mga spots-spots. Bakit spots-spots or pigmentations? Because of your fatty liver disease. Because of your fatty liver disease. Ayan. So any question po tayo dito? Wala. So next topic na natin is the environmental sanitation. Yan, environmental sanitation. Are we clear with your marasmus and kwashiorkor?
Ayan, nawawala na pala ako. Sorry. May bulate ba sila, sir? Part na yan. Basta malnourished ka, may mga bulate din yan. Nagiging robot na ba ako? Pero ngayon, knowledge nga po kasi ayokong mag-lecture na robotic ako, di rin naintindihan. Or dun lang sa mga areas na umuulan. Ayan. Ano ang mas deadly, kwashiorkor? Mas deadly ang kwashiorkor kasi may fatty liver po siya, tapos it can lead to cerebral swelling. Okay. Sir, ano pong treatment sa kanila? Diet. Diet po yan. Kung anong kulang, yun yung ibigay. Kunwari sa kwashiorkor, pakainin mo ng mga protein-rich foods. Marasmus, pakainin mo ng mga energy-giving foods. Okay. Next, let's talk about now your environmental sanitation. So if we say father of sanitation, it is Moses. Yan. Moses is the father of sanitation. So under your environmental sanitation, we have these regulatory laws. We have our PD 825 for your anti-improper garbage disposal. So take note sa ating PD 825, violation natin dito kapag tayo ay nag-burn, open burning of your garbage. Bawal na po yung nagsisiga ka ng mga dahon dyan at mga basura, yan, which is common yan sa mga probinsya. Yung sinisiga nila yung yung mga nakolektang tuyong dahon ng mga puno, mga basura, yan. Sinusunog nila, which is bawal po yun. Ano pa? Bawal din po yung open dumping of your garbage. Bawal din po ang ating littering. Yan, littering. Pag sinabi mong littering, nagkakalat. Bawal po yun, okay? So that is the law. The PD 825 or the anti-improper garbage disposal. Okay, anti-improper garbage disposal, PD 825. Code of Sanitation, PD 856. Next, Toxic Waste Management, RA 6969. Clean Air Act 8749. Keyword mo dyan yung numero 8, yan yung pakpak ng paro-paro. Kasi lumilipad pa siya sa hangin kasi malinis pa. 8749, Clean Air Act. 9003, yung dalawang bilog sa gitna, bato-bato. Bakit bato-bato? Ecologic Solid Waste Management. Yan, 9003. 9, bato-bato, 3. That is Ecologic Solid Waste Management. Solid yun, solid. Yan, Solid Waste Management. 9211, yung dalawang 1 sa dulo, sigarilyo. Tobacco Regulation Act. RA 9275, the Clean Water Act. And the EO 26, the Smoke-Free Environment. Yan yung inihulog ni Duterte noon na anti-smoking in public places, the EO 26. So ito po yung mga regulatory laws natin. PD 825, anti-improper garbage disposal, bawal ang open dumping, bawal ang burning. So yun, bawal ang littering. Next, PD 856, the Code of Sanitation. Next, Republic Act 6969, it is the Toxic Waste Management. Then RA 8749, that is your Clean Air Act. Next, RA 9003, Ecological Solid Waste Management. Kay ano ito? Kay Loren Legarda, 9003. RA 9211, Tobacco Regulation Act. Yung dalawang ono sa kanyang hulihan,
sigarilyo po yun. 9 to Yossi 11, yan, sigarilyong dalawa, Tobacco Regulation Act. 9 to 75, Clean Water Act. And EO 26, that is the no smoking in public places or the smoke-free environment by Duterte. Yan. It is an executive order of President Rodrigo Duterte. EO 26 is smoke-free environment. So these are the regulatory laws in the Philippines related to your environmental sanitation. Okay? So wag niyong kakalimutan yan. Yan. O yung kasi 69-69 as ating position. 69-69. Toxic position. Toxic waste. Yan. Regulatory laws. Next, you have your Moses. Moses is the first sanitarian. He is considered as the father of public hygiene and sanitation. When you considered as the father of public hygiene and sanitation, Moses. Again, pag tinanong ka, who is the father of epidemiology? Anong sagot natin? Who is the father of epidemiology? John Snow. Who is the father of sanitation? Moses. Who is the father of bacteriology? Sino naman yon? Bacteriology. Sino? Louis Pasteur. Yan. Kasi because of his work of pasteurization. Mali. Robert Cox, mali. Louis Pasteur. Next. So under your environmental sanitation, we have your related MDG. Yan. Attainment of related MDGs and SDG. MDG number 7, to ensure environmental sustainability by 2015. And SDG number 13, a climate change action by 2030. So ang pinakapalugit na lamang sa atin ng mga scientists para mapababa ang ating global temperature ay 2030. Okay? So 2030. So 8 years from now, pag hindi pa rin natin napababang ang ating earth temperature or yung global temperature less than 2 degrees Celsius, the impacts of global warming is irreversible na. Okay? Irreversible na po siya. So that is the goal, to meet your MDG number 7 and to achieve your SDG number 13 or the climate change action by 2030. MDG 7 and SDG 13. I think alam nyo na yan, natapos na po natin yan. Next, under your solid waste management, lumalabas sa board exam. I think lumabas din po ito sa board exam. Solid waste management, the 5R of your sanitation. Reduce, reuse, recycle, recover, and refuse. So ito po yung ating 5Rs. Reduce. Anong ibig sabihin ng reduce? Minimize the amount of waste we create. Bawas-bawasan mo ang mga basura mo. Next, reuse. Using items more than once. Pag bumili ka sa palengke, ulit-ulitin mo yung plastic bags. Huwag mo itapon agad. Bumili ka ng isda, malaki ang plastic na pinaglagyan ng isda. Pag uwi mo ng bahay, paglabas mo ng isda sa plastic na yan, then hugasan mo yung plastic, patuyuin at itago. Then gamitin mo na naman ulit. So reuse ang tawag doon. Nakuha po? Reuse. You are using items more than once. Next, recycle. Putting a product into a new use. Kumbaga, ang inumang tubig dati ng mga plastic bottle, syempre, pag ginamit mong inuman ulit na plastic bottle, hindi yon recycle. Tawag mo doon, reuse pa rin. Pero pag ginawa mo itong mga lampara, chandelier, yan, that is your recycle. So, into a new use. Sa original niyang gamit, binago mo. Nagets po bang ibig sabihin ng recycle?
into a new use. Yan. So kumbaga yung mga plastic bottles, ginawa mo mga laruan, ginawa mo mga bulabulaklak pang display. So that is recycle. Pero pag yung pinag-inuman mo ng ating 1.5 na litro na Coke ay itinago mo at pinaglagyan mo ng tubig, ang tawag doon reuse. Reuse ang tawag doon, hindi yung recycle. Okay? Next, recover. Pag sinabing recover natin, practice of putting waste products to use. Yung sa tingin mo may silbi pa naman yung bagay na yan, gagamitin mo ulit siya. So that is your recover. Then refuse. Pag ikaw ay pupunta sa mapalengke at may mga kumalabit na ate, kuya, plastic, gaganyan sila, you must learn how to refuse. So refuse wasteful and polluting products. Ganun yun. Okay? Kung ikaw ay bibili sa mga convenience store, mga drugstores, tapos konti lang naman ang binili mong gamot, kaya naman sa bulsa mo yan, wag mo nang ipa-plastic. Refuse the use of plastic. That is the meaning of refuse. Okay? So nakuha po, reduce, reuse, recycle, recover, and refuse. The 5R for solid waste management. Yan. Reduce, reuse, recycle, recover, and refuse. Dati kasi 3R lang yan. Reduce, reuse, recycle lang. Ngayon, reduce, reuse, recycle, recover, and refuse. Yan. Learn how to refuse wasteful products. Okay. Kung ikaw ay magja-Jollibee or ikaw ay mapunta sa mga fast food chains, instead na humingi ka pa ng straw, wag ka nang humingi. Uminom ka na mismo sa baso. Sa baso pa lang plastic na yan. Dinagdagan mo pa ng straw, dagdag na naman yan sa ating basura. So that is your refuse. Nakuha po? Are you still with me or antok na kayo? Yan, okay. Next. Wag na yan. Next, global warming. So global warming potential. Pag sinabi po natin global warming potential, it is the heat absorbed by any greenhouse gas in the atmosphere. Okay? So global warming is the heat absorbed by any greenhouse gas in the atmosphere as a multiple of heat that would be absorbed by the same mass of your carbon dioxide. In short, global warming is your warming of the planet. The increase of your global temperature. Ganun lang yun. Okay, global warming, tumataas na temperature ng ating daigdig o ng ating planet. Yan. So it is the warming of the planet. Warming of the planet, global warming. So the cause of global warming are the greenhouse gases. Greenhouse gases. So saan ba nanggagaling itong mga greenhouse gas na ito? Galing po ito sa ating mga burning fossils natin, especially yung mga burning fossil fuels sa mga mechanics natin, factories, lahat. So human activities po ang number one driving force ng ating global warming. Yan. Number one driving force ng ating global warming is your human activity. The emission of your greenhouse gases. Causing what? Causing your greenhouse effect. Excuse me po. Pag sinabi po natin greenhouse effect, it is the ability of certain atmospheric gas to trap the heat in the Earth's surface. Ibig sabihin po yan, para po siyang blanket of our planet. Yan. Kung ito yung Earth, ito yung mga greenhouse gas. Yan. So instead na sumingaw yung init palabas, hindi na siya nakakasingaw. So hindi na siya nakakasingaw. So naiipon na lamang yung init dito sa part na to. Kasi masyado na makapal yung greenhouse gas sa ating atmosphere. Okay? So ngayon, magra-radiate yan pabalik sa Earth's surface. Ang tawag mo dyan, global warming. Yan. Okay? Again, so it is the ability of a certain atmospheric gas to trap heat in Earth's surface. Earth's surface. Yan. So again, what is greenhouse effect? Ability of atmospheric gas to trap the heat in Earth's surface. Trinatrap po niya yung heat sa Earth's surface. So hindi nakakasingaw yung init sa ating daigdig or sa ating planet. So ano nangyari? Nagbabounce back din siya pabalik sa Earth.
So that is your greenhouse effect. Yan. Tinanong na po ito sa board exam. Greenhouse effect. Ano daw ang ibig sabihin ng greenhouse effect? So yan yan. Ability of atmospheric gas to trap the heat in the Earth's surface. Trinatrap niya. Hindi niya pinapasingaw yung init ng planeta. So that is your greenhouse effect. So what are the greenhouse gases? Number one, we have your water vapor. Pag sinabi po natin water vapor, it is the most abundant. Huwag niyong kakalimutan yan. Most abundant greenhouse gas. Pinakamarami. Pero harmless po siya. Kagandahan kay water vapor, harmless po ito. Ang ating water vapor, it will only serve as a feedback to our climate. Feedback to climate. Siya po yung magsasabi na masyado nang polluted yung isang lugar. Masyado nang puno ang kanilang atmosphere sa mga greenhouse gas. Nagmo-moist yung area. That is your water vapor. Again, pag tinanong ka sa board exam, what is the most abundant greenhouse gas? Ang sagot mo, water vapor. What is the feedback to the climate? That is your water vapor. Next, the driving force or the main contributor or force of your climate change is the carbon dioxide. Ito po yung ating driving force. Kumbaga, ito yung primary gas that causes global warming. Okay, ulitin ko. The primary gas that causes global warming is the carbon dioxide. So it can be produced through burning of fossil fuels. Yan. Burning of fossil fuels. Burning of fossil fuels. That is your greenhouse gas. Carbon dioxide. Next, methane or the CH4 naman, ito naman yung pumapangatlo. Ang CH4 or agricultural manures. Alam niyo yung mga yung mga tae ng kalabaw, ng baka, ng mga baboy, yan. Kino-convert nila sa methane gas. Agriculture manures. Galing po ito sa agricultural places naman. So yung mga kalat-kalat na tae ng baka, tae ng mga kambing, pag sumingaw po ito sa atmosphere, it produces or it emits methane gas. Okay? Nitrous oxide and your chlorofluorocarbons or the CFC. Itong chlorofluorocarbons naman, ito naman yung mga nire-release ng mga air conditions natin. Yan. So, ang gas na nire-release ng ating mga aircon ay chlorofluorocarbons. Ano pa? Yung mga makina ng mga refrigerators, chlorofluorocarbons, ng mga air conditions, chlorofluorocarbons. Ayan. How about yung burning of coal, yung paggamit ng mga coal or mga uling? Anong naproproduce mo doon? A, carbon dioxide, B, methane, C, nitrous oxide, or D, chlorofluorocarbon. Ano sagot nyo? Kung sakali tinanong ka sa board exam, may isang factory daw na gumagamit ng coal as a source of their energy. Yan. Ano po yung ating greenhouse gas na na-emit? Coal, mauling. Ha? Ano sagot nyo? Chlorofluorocarbon, N2O. Ang sagot po doon is carbon dioxide. Basta umuusok, carbon dioxide. How about sa mga makina ng mga sasakyan, yung lumalabas sa tambutso, yung usok ng sasakyan, anong ine-emit nun? Anong ine-emit nun? Carbon dioxide pa rin. How about yung mga malalaking factory? Naglalabas na maitim na usok, ano nilalabas nun? Carbon dioxide pa rin. Okay, ganun lang po yun. Pag mga aircons, hindi naman umuusok ang aircon. So, pero di mo nakikita yan, pero nag-emit po yan ng ating chlorofluorocarbon. Yan. How about yung mga may piggery na nagpahukay at gumawa ng tangke sa ilalim ng lupa para doon madeposito yung mga tae ng mga baboy? Anong tawag doon? That is methane gas.
Pag mga agricultural waste or mga agricultural manures and wastes, that is your methane gas. Yan. Yung utot mo, yung baho ng hininga, ano po yun? Carbon dioxide. Yan, carbon dioxide. Yung pagbukas mo ng electric fan, carbon dioxide din yan. Burning of fossil fuels. Okay, so wag niyong kakalimutan. Kasi basta ito ay gumagamit ng mga coals, umuusok, that is your carbon dioxide emission. Yan. Carbon dioxide. Sasakyan, carbon dioxide. Next, we have now your solid waste segregation. So sa solid waste segregation, we have your black, the color-coded trash bags po ito or the trash bins. We have your black trash bags, green trash bags or trash bins, yellow without black band and yellow with black band, orange and your red trash bin. Tapon po natin sa mga black trash bins or trash bags ay mga non-infectious dry wastes. Mga non-infectious dry waste. Pag sinabi mong dry waste, it includes your paper products, mga plastic at saka bottles, dyan po itatapon. So anumang mga papel yan, galing man yan sa opisina or hindi, itatapon mo yan sa black trash bin or trash bag. So always remember that the number one waste product in hospital is paper products. Office paper products. Yan yung number one waste product na galing sa mga hospital. Okay? Pag tinanong ka sa board exam, what is the number one waste product from hospital facilities? Ang sagot nyo, paper products. Okay, wag matatakot na sumagot ng paper products. At ang paper product, tinatapon po yan sa black trash bin. Nakuha po? Sa black po yan. Kasi nga, dry waste po siya. Pag mga Tetra Paks, dyan din itatapon. Black din. Mga cardboard, black din. So lumabas po yan sa board exam. Black para sa mga office papers. Mga cartolinas, cardboard, Tetra Paks, plastic, bottles, dyan mo itatapon kasi nga non-infectious siya tapos dry yung waste. Sa green naman, ito naman yung mga basurang tinatapon natin dito is mga non-infectious o hindi nakakahawa pero mga wet waste. Kung sa Bisaya, nalata. Mga nalalatang mga basura. Yan. Okay? Di nalata at saka nalata. Yan ibig sabihin yan, di ba, sa Bisaya? So, mga nalata or mga nabubulok sa Tagalog. So, ano ba yung mga nabubulok sa ating green? Leftover foods or mga kitchen meals. Tawag mo doon, leftover foods, lumabas yan sa choices sa board exam and kitchen meals, yun yung itatapon mo sa ating green trash bags. Ano pa? Mga peelings of your fruits and vegetables, pinagbalatan ng saging, pinagbalatan ng patatas, mansanas, etc. Ano pa? Mga rotten products, mga nabubulok ng itlog, yan. Nabubulok ng mga produkto, mga gulay, prutas, itatapon mo dyan. At ang isa pang itinatapon natin sa green ay yung ating fish and trails, mga pinagtinikan mo ng isda. Fish and trails. Okay? Fish and trails, itatapon yan sa green trash bag. Next, sa yellow naman na walang black band, yellow lang siya. Ito yung mga basura na mga infectious na, mga nakakahawa. Infectious pathological wastes. Example, mga gasang ginamit. The gauze, wound dressings, diapers, yan lumabas sa board exam yan. Diapers, panty liners, sanitary pads, umbilical cord, placenta, yan mo itatapon, diyan mo itatapon yung ating basura. Mga specimens na tinanggal sa operation, diyan po natin itinatapon. Kunwari may tinanggal kang cyst, after na mapag-aralan yung cyst, then itatapon yan sa yellow trash bin. Okay? Kunwari placenta, itatapon din natin yan sa yellow trash bin. Yung cord, itatapon din natin yan sa yellow trash bin. Yung ginamit mo sa pagpunas na cotton ball sa mga dugong pumatak-patak sa inyong IV therapy, itatapon mo yan sa
yellow. Yan, yellow pala, sorry, para nag-green ako kanina. Itatapon mo yan sa yellow. Yan. Ulitin ko, sa yellow. Basta nakakahawa, yellow. Gasa, tissue, napkin, diapers. Yan. So, dyan mo itatapon. Catheters, that is your yellow. So, itatapon mo yan sa yellow. So, how about yung yellow with black band naman? Pag may black band po ang basurahan, that is for your infectious chemical wastes. Dito mo itatapon yung mga betadine, yung mga acids, formaldehyde, at mga expired drugs. Yung mga yung mga high alert drugs natin, diyan din natin itinatapon sa ating yellow with black band. Yung nabasag na mercury natin, diyan mo itatapon yung mercury. Yan. Ay sorry, hindi pala sa pala 'yon? Sa ating radioactive wastes pala 'yun pag mga radioactive waste. Pero yung mercury, I think dyan sa yellow with black band po yun. Okay? So next, yung use gloves mo sa mo itatapon. Kunwari, nag-handle ka ng patient na merong colostomy bag. Naglinis ka ng colostomy, sa mo itatapon yung ating gloves. Yellow or yellow with black band? Yellow lang, walang black band. Ganun yun. Sa orange naman, lumalabas din sa board exam, radioactive wastes. So radioactive wastes, mga radioisotopes, yung mga radium implants natin, yung mga radiation rods natin, radiation pellets, dyan natin inilalagay sa ating orange. Radioisotopes kung tawagin. Or mga x-ray films, tinatapon natin yan sa orange trash bag kasi radioactive yung waste. Then sa red naman, ito naman yung mga sharps. Dito mo itatapon yung mga nabasag na ampules, mga syringes, needles, scalpel, blades, stylet, ampules, and blood lancets. Tapon mo yan sa red or sa ating puncture-resistant container. Yan, puncture-resistant container. Sa red po yan. Okay? So, that is your red. So, pagdating po dito kay orange at saka kay red, yan. Pagdating po dito kay orange at saka red, ito po yung mga hazardous wastes natin. Ito yung may makikita ka doon sa basurahan na hazard warning hazard yan. Hazardous waste yan. Hazardous or toxic waste. Mga toxic waste po yan. Okay, so wag niyong kakalimutan. Yan, makikita mo yung ating yung ating hazard sign. Wala dyan. So yun. Okay, solid waste management. So kung gusto mong i-memorize yan, kakantahin mo lang yung kanta niyan. So I think may kanta po tayo dyan. So we have your black for non-infectious and dry, green for your non-infectious but wet, yellow for infectious, yellow for infectious. Kasi dalawang infectious. Yung isa, infectious pathological, yung isa, infectious chemical. Then, orange and red, hazardous or toxic waste. So pagkakantayin mo yan, kailangan memorize mo yung pagkakasunod-sunod ng kulay ng basurahan. Ang pagkakasunod-sunod po niyan, bigyor mnemonics. Bigyor mnemonics. Black, green, yellow, orange, and red. Bigyor. Bigyor. Pag memorize mo na yung pagkakasunod-sunod ng kulay ng basurahan, then pwede mo na siyang kantahin. Okay? So paano kantahin po yan? O, kantahin nyo na lang. Wala akong boses yan. So we have your bigyor mnemonics. Yan. So black for non-infectious dry, green for non-infectious wet, yellow for infectious pathological, and yellow for infectious chemical. For orange and red, orange is radioactive and red is for your sharps. And they are considered as the toxic waste. Yan. So, non-infectious dry, non-infectious wet, infectious, toxic waste. So, ganun po yun. Okay, kakantayin mo lamang yung ating black, green, yellow, then orange, and then red. So, non-infectious dry, non-infectious wet, infectious, toxic waste. Non-infectious dry, black. Non-infectious wet, green.
Infectious, yellow. Infectious, yellow. Bakit dalawang beses yung infectious, infectious? Kasi dalawa ang kulay yellow. Yung isang unang yellow, walang black band. Yellow lang siya, walang black band, infectious chemical, infectious pathological, yung mga ginamit at saka mga specimen yan. Sa yellow with black band, infectious chemical, mga chemicals na ginamit naman sa ospital. Okay? Yung orange, radioactive, yung red, sharps, and they are considered as the toxic wastes. So yun po yun. Okay? So ulit-ulitin nyo lang kantahin yan. Pagdating sa board exam, di mo makakalimutan yan. Pag dry yung waste, katulad ng papel, black yan. Bigyor mnemonics. Black, green, yellow, yellow, orange, then red. Non-infectious dry, non-infectious wet, infectious, infectious, toxic, toxic waste. So yun po yung ating yun po yung ating kanta. O sabi sa inyo, nawalan na ako ng boses. So we have your bigyor. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makabisado nyo po yan. Kasi lumalabas lagi yan sa board exam, hindi po yan nawawala. Okay? So non-infectious dry, non-infectious wet, infectious, infectious, toxic waste. So ganun lang. So ulit-ulitin mo lang hanggang sa ma-memorize mo na po yan. So malinaw po. So that is your color-coded trash bags or your trash bins. Okay, static. Mabuti naman at static at nag-chappy-chappy. Oh, wag niyong makalimutan. You're a great singer. Okay. So, kabisaduhin niyo po yan. Kasi last May board exam, nurses, lumabas po yan. Sa midwifery board exam naman, 2015 po, yung huling labas po ng tanong na yan, magkakasunod po yan. Halos lahat ng kulay yata ay tinanong dati noong 2015 board exam. So, matagal na naman na hindi tinanong yan. Okay, sa nurse, tinanong lang yan last May board exam. Naglabas sila ng office papers, then that is black. Naglabas po sila ng diapers, then that is yellow. Noong 2017, nilabas nila yung radioactive, and that is orange. So lumalabas talaga yung concept na yan. So kailangan yung kabisaduhin yan. Okay? So kanta-kantahin nyo lang hanggang sa ma-perfect nyo po yan. Sinong gustong kakanta? Pantanggal ng antok. Yan. So non-infectious dry, non-infectious wet, infectious, infectious, toxic waste. Ganun lang. Ulit-ulitin mo lang. Pag naliligo ka, yan, kanta-kantahin mo yan. So we have your solid waste segregation. So any question with your solid waste segregation? So take note nga pala, oxygen and carbon monoxides are not greenhouse gases. So tinanong kasi yan dati sa board exam, among which of the following is not a greenhouse gas? So nandun yung ating oxygen ang sagot. Kasi oxygen is not a greenhouse gas. Also with your carbon monoxide. Hindi po sila greenhouse gas. Tapos tinanong din, what are the vital signs of the planet? Paano malalaman na meron ng global warming? So we have your warm mnemonics. W, warming global temperature. Pataas ng pataas ang global temperature. Painit ng painit ang global temperature. Nagkakaroon ng heat waves sa iba't ibang kontinente sa mundo. Yan. May mga heat waves na nangyayari, may mga large fires sa mga forest. Yan. Warming global temperature. Painit ng painit. Climate change. Itong climate change natin, nandito na yung mga mga lumalakas na mga bagyo, madalas na mga kalamidad kung tawagin natin. Climate change. Volcanic eruptions. Yan. Next, rising sea levels. Tumataas na po yung antas ng tubig sa ating karagatan at may mga isla na po tayong nagsindi lubugan. Yan, di ba? Sabi nga nila, may mga by 2030, kapag di pa rin napababa ang global temperature, maraming parte sa Pilipinas ang lulubog. Next, melting ice glaciers. Yung mga tipak ng yelo sa North at saka South Antarctica, yan, nagkakatunawan na sila. Kaya tumataas yung antas ng tubig sa karagatan. So we have your warm mnemonics, warming global temperature, climate change, rising sea levels, and melting ice glaciers. And also yung ating mga yung mga pagdami ng mga sakit katulad ng ating mga
vector-borne illnesses, at saka yung ating foodborne illnesses. That is also due to your climate change. Yan. So that is your climate change. Vital signs of the planet. Warming global temperature, climate change, rising sea levels, and the melting ice glaciers. Again, ano daw ang hindi? Ang hindi greenhouse gas. Sagot natin sa board exam. Pag lumabas ulit yan, we have your oxygen. Yan, oxygen. So next topic now, we have now your water, sanitation, and your sewerage system. Wala akong sounds. Okay, time check, 9:31 na pala. Okay, clear. Sir, yung recorded kaninang umaga. Napost ko na po yun. Nurse ba? Sa nursing po ba? Napost ko na po yun. 51 to 70. Kung ang tanong mo ay yung lecture kaninang tanghali, hindi ko pa yata napopost yun. Mamaya. Pagsunurin ko na lang siya ngayon. Sir, paulit po ng kanta. Non-infectious dry, non-infectious wet, infectious, toxic waste. Yun po yung kanta natin. Ano po yung kasama ng oxygen? Carbon monoxide. Yan, carbon monoxide. Yan, carbon monoxide. Hindi carbon dioxide, monoxide. Kasi dioxide is greenhouse gas. Ayan. So next, let's talk about now your approved type of your water facilities. Meron po tayo dito tatlong levels lang. Level 1, Level 2, Level 3. Level 1. Level 1 are described as your point source water facility. Pag sinabi natin point source, you can pinpoint the source of water. O saan ka nag-igib ng tubig? Pwede mo ituro. Doon sa balon na yon, doon sa mayroong bomba na yon. Tuturo mo. Kasi medyo malayo. Okay? Kasi tinuturo. Point source. So, level 1 has an outlet but without distribution system. Meron siyang source at outlet pero wala siyang distribution system. Ano po bang ibig sabihin ng distribution system? Walang mga tubo. Okay? Wala pa siyang mga tubo-tubo. Okay? Wala pa siyang mga tubo, mga bakal na tubo. Wala pa. Or yung plastic na tubo. Wala pa yan. Okay? So, basta yung tubig lumalabas lang sa kanyang outlet. So, example natin dyan, yung mga makikita mo sa mga rural areas. So medyo malayo yung mga pinagkukuhanan ng tubig nito. Katulad naman napapanood nyo sa Jessica Soho, yung mga bumiyahe pa yung mga matatanda, yung mga bata para mag-igib lang sa isang bukal. So yun. Level 1 po yun pag mga bukal-bukal na yan. Okay? Diyan sa Mindoro, ang daming bukal, pati sa Batangas, di ba? So 250 meters away from farthest user. It caters 15 to 25 households. Kaya po niyang supplyan ng tubig ang 15 to 25 households. So kaya din po niyang magbigay ng 40 to 140 liters of water per minute. So kaya po niyang magbigay ng 40 to 140 liters of water per minute. So example natin dyan, mga protected wells, mga balon na may takip po hindi po pwede yung mga balon na open. Open dug wells are not safe. Protected wells are safe. Develop springs or mga bukal. Yan, mga bukal. Pinagkukuhanan ng tubig. Yan, again. So 250 meters away, 15 to 25 households, 40 to 140 liters of water per minute. So ang daming tubig ang kanyang ibigay. Bakit madaming tubig? Kasi konti lang naman ang umiigib. Bakit konti lang ang umiigib? Kasi may medyo kalayuan siya. 15 to merong kalayuan. 15 to 25 lang kasi nasa 250 meters away yan from the farthest user. Okay? So since malayo, konti lang ang kumukuha ng tubig, 15 to 25. Since konti lang ang mga nag-iigib doon, madami siyang tubig na naibibigay. 40 to 140 liters per minute.
Ano po yung mga yon? Mga balon at saka mga bukal. Well and springs. Okay? Siyempre, itong mga bukal na to at mga balon na ito, mga underground waters po ito. At alam naman natin na pag underground waters yan, continuous lamang po yung paglabas ng tubig. Kasi nga, bukal nga yan eh. Tuloy-tuloy lamang po yan sa paglabas ng tubig. O sino dito yung nakainom na ng tubig sa bukal? Diyan sa Piat, ano daw, Cagayan ba yun? Diyan sa Piat, Cagayan, di ba? Merong bukal diyan ng Our Lady of Piat. Yan. Yung mga bukal na yun. Yan. Yung flowing water diyan sa mga part diyan sa Batangas. Flowing water diyan sa part ng Mindoro Island. So marami yan. Yes, pwede may gripo pero bukal pa rin yan. Pero pwede may gripo yan, yan. Pwede nga may daluyan ng tubig na gawa sa gawa sa Hawaiian, mga ganyan. Basta ito ay malinis. Yan. So yun. That is your level 1. Ang level 2 naman natin, ito naman yung mga communal faucet kung tawagin natin. Nung unang panahon may mga may mga gripo po na hindi binabayaran. Alam niyo yun? Dati kasi nung panahon pa ni President Ferdinand Marcos, may mga source of water na tinatawag na communal faucet. Yung communal faucet, isang bahay ang may gripo at doon nag-i-give yung 6 households. Communal faucet yan. Communal faucet. Pero ang matindi diyan kung ang pinagpatayuan ng gripo ng gobyerno dati ay naniningil yan. Sino sa inyo yung mga batang 90s? Baka naalala nyo ito. Yung nag-iigib-igib kayo ng tubig, yan. Tapos nagbabayad kayo ng A2, A3, A5 sa isang bahay na may gripo. Yung gripong yun, hindi po nila yung binabayaran. Okay? Libre po yun. Tawag natin dati doon, communal faucet. It will serve as the water source of 6 households in barangay. Oo. Pila-pila. Yan. So yun. Di ba? Yun yung mga natin dati. Yung bago ka makaligo ay pipila ka pa na may balde ka. Yan. So communal faucet ang tawag doon. Meron ka ng source, meron ka ng reserva, at meron ng pipe distribution dito. May mga tubo-tubo na kaya level 2, tubo-tubo. May mga tubo na siya. Okay? So may mga tubo-tubo na yan. So example natin diyan mga balon yan. Mga tawag dito, poso yan. Mga poso or mga pumping water stations. So 25 meters away sa level 1 kanina 250 meters. Tanggalin mo lang yung 0, level 2 na. 25 meters na. Then kung kanina 10 to 15 lang, dito na 15 to 25 lang kanina, ngayon 125 households na. So anong expectation mo kapag maraming kumukuha ng tubig? Konti na lang yung tubig na ilalabas niya. Kung kanina 80 to 140 liters per minute, ngayon 40 to 80 liters per minute na lang. Yan. 40 to 80 liters per minute na lang siya. That is your communal faucet or level 2. So example natin ng level 2, we have your stand post or mga poso or pumping water station. And your artesian well. Yan, artesian well. Artesian well ang tawag mo sa parang yung mga balon na jetmatic. Alam niyo yun? Yung ginawang balon tapos inislaban sa ibabaw, nilagyan ng tobo at pinatakbo ng kuryente. Yan. So ang tawag mo doon, artesian wells. Nagpapatakbo kuryente. Sinasaksyon ng kuryente yung tubig sa ilalim, lumalabas sa mga gripo, still that is level 2. Jetmatic kung tawagin natin. Stand post and artesian well, level 2. Next, again, level 2 ha, tanggalin mo lang yung 0 sa 250 meters, naging 25 meters na siya. Yung 15 to 25, dagdagan mo lang ng 1 sa unahan ng 25, 125 household na siya. So since dumami na ang households, bumawas yung tubig. 40 to 80 liters per minute na lang siya. Ganon po yun. Example, stand post and artesian well. Next, sa level 3 naman natin, ito na po yung ating mga ginagamit sa ngayon.
Kung gumagamit po kayo at nagbabayad po kayo sa Nawasa, sa Maynilad, ito na yon. The water is coming now from your waterwork system. Galing na po ito sa waterwork system. Galing na po ito sa Maynilad, galing na po ito sa Manila Water, yan. Waterwork system na po ito. With source, with reservoir, with pipe distributor, and a household taps. Sir, what is household taps? Kontador. Kontador ng inyong tubig. Yan. Yan yung buwan-buwan na sinisilip ni Manong. Okay? So household taps. May gripo na siya. Okay? At saka may kontador na siya. So it is very fit in densely populated urban communities. So kung ikaw ay nakatira sa Maynila, yan na yung kadalasan makikita mo dyan. Mga household taps or level 3, mga waterwork system. Although may mga part pa rin sa NCR na may mga balon, may mga pumping station, karamihan na ng mga bahay dyan ay nakagripo na. Okay? So, with pipe distribution and individual household taps. Example, Nawasa. Nawasa. So, anong gamit nyo? Artesiano sa Ilocano. Yan. Yan, okay? Sige, tapusin na lang natin dito. Okay, Nawasa. Next, we have now your toilet facilities na lang. Sa toilet facilities, meron din tayong tatlong level dyan. Level 1, level 2, level 3. Ang level 1, ito yung mga non-water carriage facilities natin or yung mga less water carriage facility. Kunting wisik lang ng tubig, solve ka na. Or kahit walang tubig, solve ka na. Itapat mo lamang yung puwet mo sa butas, pagbagsak ng inyong pupo, okay na, takpan mo na lamang, okay na. So yun yung mga level 1 natin. Example natin dyan, pit latrines. Basta maraming letter I, that is 1. Pit latrines, yan, may letter I, tsaka letter E. Pag maraming letter I, tsaka letter E yung word, that is level 1. Read, odorless, earth closet, maraming letter E, level 1. Board hole, level 1. Walang tubig na kailangan dyan. Uupo ka lang, babagsak mo lamang yung hirap mo sa sa toilet na yan, then tapos na. Kung ano yung pinanghugas mo sa puwet mo, yun na rin yung pinang-flush mo. That is level 1. Ano pa? Letter B, less water carriage. Ito yung mga pure flush toilet lang. Pure flush lang. Kung ano yung pinanghugas mo sa puwet mo, yun na yung pinang-flush mo sa toilet. Aqua Privis. Isang tabo lang, okay na. Panghugas sa puwet, na-flush mo na rin yung pupo mo, okay na yan. So again, level 1, meron po ba itong tubig na kailangan? Wala. Kahit wala, makakapupo ka sa mga toilet na ito. Example natin dyan, yung pit latrines, mahinukay lang. Mahinukay lang yan. So, ganyan yan. So, babagsak mo lamang, then, okay na. Yan. Yung read odorless earth closet, meron yung takip na parang cabinet. Na pag inopen mo, makikita mo yung mga kaibigan mo sa ilalim. Yan. Pag close mo, yan. Matutulog yung mga kaibigan mo sa ilalim. Ano yun? Parang may cabinet po yan. Parang may takip na plywood yan. Tatakpan mo ng plywood yan after mo pumupo. Yan. Okay, nakuha po ba? Again, para tandaan mo dyan, pag maraming letter E, maraming letter I, that is level 1. Read odorless earth closet, pit latrines, pit privy, aqua privy, poor flush toilet. Level 1 po yung mga yon. Okay? So, yung pit latrine natin, naghuhukay lang sila dyan. Kunwari, ito yung bahay nila. Yan. Huhukay si tatay dyan ng kanilang CR. Yan. Huhukay yan. Lalagyan niya ng slab dyan. Lalagyan din niya ng pinaka-cubic, ano tawag dito? Pinaka-cubicle niya. Then, CR na nila yan. Gagawa siya ng butas dyan na merong pantakip. Yan. Na pagkatapos mong tumae, tatakpan mo lang siya. Yan. Under the ground yan. Under the ground. Tapos hanggang sa mapuno yan. Tapos pag napuno, syempre maghanap ulit si tatay ng panibagong kubeta nila. Yan. So magtatayo ulit si tatay dito ng panibagong kubeta. Yan.
bubutas ulit yan, tatae ka dyan, yan. Tapos dito, fertilize na yung soil, magano siya dyan. Tatanim siya dyan ng mga kamote, talong, okra, yan. So allowed yun kasi nga yun yung purpose, yan. Fertilize na yung lupa. So that is your rid odorless earth closet. Tatalbusan niyang kamote, ibebenta sa palengke. So yun yun. Anong sarap ng kamote? Yan, ang sarap pa ng kamote. Ang sarap ng talbos ng kamote, ang lulusog. Yan. Organic. That is level 1. Next, sa level 2 naman natin, ito na yung mga kadalasang ginagamit sa mga bahay. Pag sinabi nating level 2, ang level 2 ito yung may mga septic tank na. Keyword mo pag level 2 ito yung may mga septic tank. Pag may septic tank na yung toilet ninyo, that is level 2. Yan, septic tank or septic vault. So, water sealed or flush toilet are under your level 2. Tandaan niyo yan. Level 2 po yan. Pag meron ng septic tank, mapapadebuhos man yan or mapa-flush ang toilet ninyo, hindi porket de-flush ang toilet mo is level 3 ka, mali. Pag nasira yung flush niyan, debuhos pa rin yan. So, that is level 2. Kailangan mo pa rin ng tubig panulak. So, level 2 po yun. Okay? Sir, ano yung level 3? Ang level 3, ito yung kadalasan ginagamit ng mga malalaking buildings, subdivisions, at saka mga condo units. Ito yung mga nasa ilalim ng kanilang mga buildings, may mga malalaking tubo dyan. Connected yung mga pipes dyan, papunta sa ating treatment facility. Trinitreat nila yung mga pupo, yung mga ihi, bago ilabas sa mga ilog. Yan. Level 2. Yan yung naging problema dati sa Boracay, kung naalala nyo. Diba sa Boracay, doon sa dagat, sa ilalim ng dagat, may malaking tubo doon na naglalabas ng dumi galing sa mga hotel at restaurant doon sa beach. Yun, level 3 yung mga yun. Yung mga nakakonect doon sa pipe na yun, that is level 3 toilet po sila. Kasi pag toilet level 3, meron pa rin septic tank, may septic vault pa rin, pero kagandahan po niyan, connected po sila sa isang sewerage system and treatment plan. Keyword, level 3, treatment plan. 3, treatment plan. Okay? So, kailangan nating isipin na kapag tayo po magtatayo ng mga CRs natin or toilet natin, kailangan yung septic tank. Okay? Septic tank at saka yung mga garbage natin, kunwari magtatayo ka ng compost pit, magtatayo ka ng septic tank, mga ganyan. Kailangan malayo ito sa ating water source. Kailangan meron siyang at least 25 meters or 70 feet away. Huwag niyong kakalimutan yan. There should be at least 25 meters or 70 feet away from the water source. Kasi kapag masyadong magkalapit, kaya nga pag may nagpapatayo po ng mga bomba or mga poso sa inyong barangay, tingnan ninyo, i-assess niyo yung area. May mga malapit bang bahay doon sa tatayuan ng puso? Pag meron, asan yung CR nung bahay na yon? Asan yung septic tank ng bahay na malapit? Tapos, i-measure ninyo kung meron bang more than 25 meters away or meron bang 25 meters away mula sa ipapatayong poso. Baka mamaya, wala pa lang 25 meters away, pinatayuan ng poso, nagbomba-bomba ka, kulay brown na yung lumalabas. Bakit kulay brown na? Anong baho siguro nung lumalabas? Kasi galing na pala yun sa septic tank. Okay? So yun dapat ang iniisip natin. Magtayo ka ng mga toilet 25 meters away from your water source. Okay, again, pag level 1, mga CR na hindi kailangan ng tubig, mga rid odorless closet, pit latrines, aqua privis, 4 flush toilet, yan, level 1 yan, mga non-water carriage natin. Level 2, may septic tank siya. Water sealed at saka flush type. Level 3, meron siyang septic tank, connected siya sa sewerage system, then treatment plan. That is level 3. Huwag niyong kakalimutan. So, dyan tayo mag-i-end ngayong gabi. Tapos, ang mga unapproved types of toilet na lumalabas sa board exam, unapproved types, antipolo type, unapproved. Unapproved po hindi na po pwede to.
Antipolo type, ano pa? Bucket system. Itong bucket system, timba-timba po ito. Timba-timba. Gumagamit po sila ng mga timba, doon po sila tumatae, doon sila umiihi. Pag napuno na, bubuhatin yan at ibubuhos sa labas. Bucket system ang tawag doon. Okay? Ano pang hindi na-approve ngayon? We have also your overhang toilet. Lumabas ito sa board exam dati. Yung overhang toilet, ito yung mga nasa creeks. Yung mga tumatae sa creeks, sa mga above water sources natin. Kunwari, ito yung ano, ito yung creek. Yan. Ito yung ilog na rumaragasa. Yan. Tapos, ito yung creek. Magtatayo sila dito ng toilet. Yan. Magtatayo sila dito ng toilet. Yan. Siyempre, may cubicle pa rin. Tapos, tatae sila dito. Papagsak yung tae sa tubig. Dadaloy. Kakainin ng tilapia. Yan. Anong lusog ng tilapia sa palengke? Yan. Kakainin niya mga tae. Tapos, nandun na si Aling Marites, naglalaba. Yan. So yun. That is your overhang toilet. Bawal na po yan. Bawal na yan. Common yan sa mga coastal area. Parang may nakikita ako dyan pag dumadaan ako dyan sa Cavitex dati, dyan papunta sa Las Piñas, dyan sa likod ng Coastal Mall. Di ba meron dyang meron dyang parang lawa yata yan. So may makikita ka dyan mga overhang toilets. Yan. Ano pang bawal na ngayon? Cat hole. Itong cat hole, madalas ito ginagawa nila yan sa mga dalampasigan, mga dagat. Yung mga walang toilet sa mga tabing dagat, ang ginagawa po nila dyan is parang pusa. Ano bang ugali ng pusa pag tatae? Maghuhukay muna, then tatae, then tatabunan ng buhangin. So ganun din ang ginagawa ng tao na gumagamit ng cat hole toilet. Maghuhukay, tatae, tatabunan ng buhangin. Tapos may dumating na dalawa na kamotor, nag-date sila sa dalampasigan, naupuan yung buhangin. Ganun yan. Ang baho naman siguro nun. So that is your cat hole. Ano pa? Bawal na rin po yung ating flying saucers. Yan. Flying saucers, ito naman yung kadalasan na nasa mga dense area. Yan. Yung mga squatters kung squammy kung tawagin. Flying saucers, yung mga walang toilet. Yung sinisilid nila sa plastic. Tapos pinapalipad sa gabi. Yan. Pinapalipad sa gabi, sumasabit sa antena ng kapitbahay, natusok ng wire, nabutas, yan, pumapatak ang grasya. That is your flying saucers. Okay? So, yun po yung mga unapproved types of toilets natin. Antipolo type, bucket system, overhang toilet, cat hole, at saka flying saucers. Hindi na po yan pwedeng gamitin. Okay? Kasi nga, that is against with our sanitation. Okay? So, antipolo type, bucket system, overhang toilet, cat hole, flying saucers, these are the unapproved types of toilet facilities. Yan. Okay? So, end of discussion. Under sanitation po tayo. So, bukas ng gabi, let's continue with your family health and COPAR. Konti na lang naman na to. Yan. Family health. Yan. Family health na tayo bukas. Tapos, COPAR. O, konti na lang. Tapos, COPAR na. Yan. Kasi itong epidemiology, na-discuss ko naman mo. So, any question po sa ating lecture tonight? Sir, pwede pong lagyan ng date pag i-post po yung record. Sige po. For midwives, after lunch po, i-update ko kayo kung anong oras kayo papasok. Nurses, 10 a.m. Tuloy natin yung rationalization nyo. Sir, sa level 2. Anong level 2? Tubig or tubig po ba or ano? Sa airplane, level 3 na po yun kasi may treatment, may treatment capsule sa ilalim. Sa tubig. Ay, wala na. Na-close ko na. Send ko na lamang yung handouts, okay? Send ko na lamang yung handouts ng part na ito. Pero I think nasa handouts ito eh. Nasa handouts yata ito eh. Yung toilet.